kabiwan mo to. Ito yung kasunod nung review natin ng first ride impression. So ngayon, titingnan natin, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons nito, ng big bike na to. Sa totoo lang mga kabiwan mo to, nung una intimidated ako sa mga big bike kasi mataas. Pero abot ko naman 5'7". Pero ngayon, nawala na yon kasi alam ko, kaya ko nang i-drive yung mga yon. Nagkaroon na ako ng kumpiyansa. Yan, bali ngayon mga kabiwan mo to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pros and cons o yung mga hindi ko nagustuhan, tsaka yung mga nagustuhan ko rito sa motor na to. Bali yung unang-una mga kabiwan mo to, ang nagustuhan ko sa motor na to, yung looks. Grabe, ang ganda ng looks nito. Ang ganda ng itsura. Talagang sports bike na sports bike. Category kasi siya ng sports bike mga kabiwan mo to. Napakaganda niya. Kung ako titingin, para sa akin, ewan ko sa iba, subjective to, pero para sa akin napakaganda niya. Kurbada muna tayo. Ayan mga kabiwan mo to, para sa akin napakaganda ng itsura niya. Ito is based lang sa mga experience ko ngayon kasi first time ko lang naman mag first impression ng bike ng big bike, tsaka ng KTM. Yan, maganda siya. Pangalawa, yung performance niya, grabe. Ang ganda niya, ang ganda. Ang ganda ng performance niya. Sa pagiging sports bike, ano siya malakas yung torque, malakas yung arangkada dahil 200cc siya, kaya ganun. O hindi lang ako sanay ng ganung kalakas ang torque. Tapos yung safety features niya. So maganda yung mga safety features niya. Dual ABS siya. Importante yan. Sa totoo lang mga kabiwan mo to, sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng susunod na motor, gusto ko may ABS. Yun yung gusto ko. Kasi syempre for safety mo, di ba? Single ABS lang mas maganda na. Pero ito dalawa. Grabe, halimaw to. Ayun mga kabiwan mo to, bago ang lahat, salamat nga pala kay Andrew dahil pinairam niya sa akin to, kumpare ko. Tsaka binebenta nga pala to, kung sakaling interesado kayo, kontakin nyo lang ako o kontakin nyo siya para sa details. Yan, ganda ng safety features nito mga kabiwan mo to. Malaki gulong, safe na safe ka rito. Tsaka mga kabiwan mo to, yung handling niya napakaganda. Sobrang ganda. Kalidad yung handling niya. Kung saan mo talaga siya, kung saan mo siya dadalhin, dun siya kung hihiga mo siya, ihiga mo talaga siya. Nasa driver na lang talaga problema nito pag wala akong masabi sa handling nito kasi kanina sinusubukan ko dun sa mga kurbada. Pero mild na kurbada lang naman yun. Pero masasabi ko na ang ganda, smooth na smooth ang kurbada nito. Smooth sa bankingan to. Tuwan-tuwa yung mga kamotor rito pag binangking nyo to. Napakaganda ng handling niya. Tsaka stable siya mga kabiwan mo to. Talagang stable yung motor. Hindi ka matatakot kahit sabihin mong hatawin mo siya. Pag hinataw mo siya, hindi mo mararamdaman na matatakot ka kasi mararamdaman mo na parang naka-flat, parang ganoon, parang nakalatag siya, hindi ka parang lumulutang. Yun yung mga kagandahan niya. Stable talaga siya. Napakaganda ng handling nito, tsaka stability yun, stability niya. Pero hindi wala akong ganong alam sa motor na to yun lang yung pansin ko. Personal opinion ko lang yun mga kabiwan mo to tayo iba-iba naman tayo minsan ng mga pananaw sa buhay. Ako yun lang naman pananaw ko sa buhay sa motor na to. Siguro yun lang yung mga masasabi ko. Marami pang maganda pero hindi ko na maalala. Basta sa unang impression ko talaga maganda. Tsaka yung looks pala. Yung looks pala nito kanina ilang beses madami tumitingin. Ang daming tumitingin sa kanya. Talagang hinahabol siya ng tingin. Neck breaker yata tawag nila doon. Hahabulin ng tingin pag ito. Tsaka poging-pogi ka mga kabiwan mo to pagka dinrive mo to. Poging-pogi ka rito. Tapos yung cons naman, ito yung mga cons is based lang naman doon sa experience ko mga kabiwan mo to. Based lang sa napunapun ako. Unang-unang pros para sa akin, yung comfortable niya, yung comfortability niya. So para sa akin, hindi ako komportable. Kasi unang-una sports bike siya, given na yon. Nakayuko, masakit sa likod, masakit sa kamay, tapos masakit sa, alam nyo na, IB, naiipit yung natin. Ayun yung yung cons niya para sa akin. Pero sa akin lang naman yun kasi yung iba naman gusto ng mga sports bike na feel. So wala nang problema yun. Kung gusto nyo ng gano'n, hindi cons sa inyo yun, magiging pro sa kanyo yun. Tapos pangalawa mga kabiwan mo to is yung sa parting gilid niya, mainit yung blower niya. Naramdaman ko kanina nung nag-traffic, mainit talaga yung blower. Ramdam na ramdaman ko yun, naramdaman ko kanina mainit siya kanina. Oy, ganda ng brake. Yun, isa pa yun mga kabiwan mo to, yung brake niya maganda pala. Tapos susunod mga kabiwan mo to, yun, kung mag-aangkas ka, mahihirapan yung angkas mo. Yun nga, kasi hindi rin komportable, mataas masyado. Kaya doon sa mga nag-aangkas dyan, yung may mga OBR dyan, consider nyo yun. Kasi kung i-consider nyo yung pagiging
komportable nung angkas ninyo. Siguro pagka short distance pwede, pero pagka long distance hindi ko marerekomenda to. Tapos, isa pang masasabi kong cons niya is yung pan niya, mga kabiwan moto. Napakaingay ng yung pan niya, lalo pag sa traffic, grabe, ang lakas. Napapatingin yung iba sa akin kanina. Rinig na rinig ko kahit maingay, kahit may mga road noise siya. Napakaingay. Yan mga kabiwan moto, yun naman mga sinabi ko sa yung pros and cons based lang dun sa aking experience, observation dito sa bike na to. Pero kung yung mga cons na yun, pwede rin naman maging pro sa inyo. Depende sa paggamit ninyo. Pero para sa akin, yun lang yung experience ko. Ayun lang, isa pa yun, mga kabiwan mo to, mahirap mag-filter, mahirap sumingit. Isa yun sa mga kaya kung papan-daily commute nyo to, medyo mag-isip-isip kayo. Pero in general pero para sa akin, maganda pa rin talaga tong bike na to. Kung baga yung mga cons na yun is, nasa sa inyo na lang naman na yun kung paano nyo i-adapt yung mga cons nya. Pero para sa akin, hindi big deal sa akin yung mga naging cons nya. Mas naging, pa sa akin yung magaganda nya. Kasi syempre, performance yung performance niya talaga wala akong masabi. Tsaka yung brake, ang ganda ng brake talaga. Oh, ganda ng brake. Ay mga kabiwan mo to, naririnig niyo yung pan. Talaga maingay siya. Grabe, lakas talaga mga kabiwan mo to. Oh, madali siya, agile siya, ibig sabihin maliksi. Kahit sabihin natin malaki siya para sa akin. Maganda talaga siya. Maganda talaga tong motor na to. Ganda ng brake. Siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to, at nagustuhan nyo ang simpleng vlog natin na pros and cons dito sa KTM RC 200. Sana doon sa mga may motor dyan, baka gusto nyo pahiram sa akin at ipa-review sa akin. Sana naging makatarungan, at maraming salamat kay Richard Andrew sa pagpapahiram ng motor nito. Always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride safe, God bless, B1 Moto out, bye bye.